ito pong Hunters ROTC, Guerrilla Unit, mga bata po itong musmus. 16 years old ang pinakabata. Yes. 22 years old si Colonel Dasa. But most of them were 16 to 19 years old lamang. No? At because they had proper training in school, Yes. mula pagkabata, age 10 hanggang sila ay mag-ROTC, nagawa nila yung mga bagay na kayang gawin o mas better pa doon sa mga lumaban. Kasi yung mga lumaban, partner, Yes. sumuko eh. Opo. Sumuko yung ating Commonwealth Army Ito yung pero mga regular soldiers. unsurrendered. The Philippines is considered unsurrendered because this guerrilla unit continued fighting Yes. for our freedom. Hindi ko na po hahabaan. Wala pong iba. Si Dave Ingles, anak po ni Colonel Gustavo Ingles. Yun. Magandang gabi po. Gandang gabi po. Yun. Welcome po, Mr. Dave Ingles, dito sa ating programang Up Up Pilipinas, usapang pangkapayapaan, usapang pangkaunlaran Pilipinas. Go ahead po. Unang tanong. Magte-take turns kami dito sa iyo. Tatlo kami magtatanong sa ako muna mauna. Una muna, ilang taon si dad mo nung magkaroon ng conscription sa army nung pumutok ang gera nung panahon ng Hapon? Yung dad ko, he was 18 years old He was 18. when he was a freshman at PMA. 18. 18. 18 when he was a freshman. Okay. Yung military training ng dad mo, are you aware kung saan nagsimula, kung paano? Siguro nagsimula yun nung nandun siya sa Mapua. Okay. Member siguro siya nung ROTC. Okay. And then maybe because of that experience in the army, Yes. he wanted to pursue further military training kaya nag-apply siya sa PMA. Oh. Okay. And he was taken in, di ba? He was accepted. He was accepted. Okay, so paano siya naging part ng Hunters ROTC? Nung panahon po nung gera, yung first year at saka second year students ng PMA, pinauwi ni MacArthur at saka ni Quezon kasi mga bata pa. Yung third year and fourth year, yun ang lumaban sa Bataan. Yan Ito yung sila mga- yung napasok sa youth. They were conscripted. no? Conscripted, oo. Kaya sila, nung umuwi sila, sabi nila, anong gagawin natin dito sa San Juan? Nakikita nila na binabastos yung mga babae, ginugulpi yung mga kapwa nila Pilipino. Anong Yes. gagawin natin dito? Mhm. So, nagsama yan si Colonel Adiboso, si Mike Ver, at saka ang tatay ko, sapagkat sila'y dating PMA students. Eh, tama-tama, galing din sila San Juan, nag-usap-usap sila. Ano bang gagawin natin? So, nung inumpisahan nila, nagpastel-pastel muna sila ng mga poster sa mga simbahan, sa mga Ng party. against the Japanese. Okay. And then afterwards, nung sabi nila, parang wala naman tayong ginagawa rito. So we have to be effective. Gawa tayo ng guerrilla yung organization natin. Ngayon, nagsama sila na through the vision of Colonel Diboso. Sabi niya, punta tayo sa Antipolo. Magawa tayo ng kampo doon para maumpisa natin tong guerrilla organization natin. So sabi nila, sino pa sasama natin? Yung mga kaibigan natin sa ROTC, gaya sa Suseri JRC. College. JRC yun dati. Oh. Tapos yung sa mga Ateneo, Lasal, yung mga Mapua. UST, Mapua, na mga kaibigan nila na atat din na gumawa ng
Lumaban. Contribution. na lumaban sa Oo. contribution sa gera. Okay. So ayun ang unang mga 80 sila na umakyat sa Antipolo. So but before that, para ma-gather nila yung 80, ay yung gimmick nila paano ang ginawa nila, parang nag-arrange yata sila ng parang party ala kabaret Party, oo, something, di ba? parang, Yung ganon. parang, So they can para disimulado. Tama kasi nga ang sabi nga niyang ng tatay ko, akit tayo rin magpipiknik tayo. Ayun. Okay. Yung mga bata naman to, isipin nila, okay, good na Picnic. good time to, okay to. Tsaka mawawala tayo dito sa gulo dito. Akit sila ron. Hindi masyadong papansinin ng mga Hapon dahil mga bata. Mga bata. Mga So, teenagers eh. Oh. Tapos yung nangolekta sila ng mga delata. Yes. Tapos nung pagdating doon, naubos na yung delata nila. Ah. Kaya nag-isip na sila, ano magagawin natin dito? Doon na sinabi nila, Adiboso at saka ni Mike Ver, na gagawa tayo ng organization na guerrilla. Yan. Doon sila parang nagkayayaan lang, tapos nagkabistuhan na ano ba talaga ang pakay natin dito. Okay. So, yun yung So, would you know kung papaano nasama si Colonel De Ocampo, si Colonel Daza, eventually? According sa kwento ng Air Patrol. Yung air Kasi nga, ang focus nila are the ROTC students. Yes. At saka, through their friends na galing din sa mga sa mga eskwela nito, sabi nila, gusto nyo sumali kami sa guerrilla para naman makabawi tayo at magampanan natin ang ating obligasyon sa ating bayan. Kaya ito yung mga bata rin to, mga gusto talagang lumaban, makakita sila ng grupo na pwedeng salian, doon nagumpisa yung kanilang ganun lumaki ang Hunters ROTC. So, naggrupo sila, they went up to Antipolo, di ba? Antipolo. Oh, so anong ginawa nila while in Antipolo? Unang-una, siguro, yung mga bata, yung mga ROTC, walang muwang eh. Pero ang nag-iisip talaga dyan, si Mike Ver at saka si Adiboso. Iniisip na nila, paano tayo, ang unang problema nila, yung pagkain. Yes. Okay. Ngayon, di ba, Pero yung sabi mo, Mr. Ingles, na yun lang ang iniisip nila. So talagang akala nila ganun lang, enjoyment lang enjoyment talaga. lang, oo. Oo, so they were there for the fun. Oo, they didn't know na gagawa na ng guerrilla organization sila Mike Ver. Pero sila Mike Ver at sa Adiboso, iniisip na nila saan tayo kukuha ng armas. Okay. So yun, because of that, na kulang tayo sa armas, inisip na pinlano nila i-raid yung mga schools na may ROTC, mga barel. So yun ang unang major activity na ginawa nila. Mag-amang ng armas para magkaroon sila ng maliit na So yung ni-raid nilang mga schools na may ROTC, eto hindi lang replica na gamit sa pagpa-practice sa ROTC, talagang tunay na ba rin? Nung araw ang ROTC, tunay na baril, tunay na kanyon, tunay na mortar. Wow. Doon na lang sa ating na naging wooden rifle yan. Yes. Na wala ka parang ang nangyari eventually yung ROTC, parang akala nila ROTC is just knowing how to march, knowing your left and your right and your forward and your di ba? Yung mga ganon. Nagbago eh. Kaya nga sabi natin, if we're going to revive mandatory basic ROTC, yan po ang itsura ni Colonel Gustavo Ingles nung siya ay maging prisoner of war. Nadakip po si Colonel Ingles. Siya po yung naunang intel officer ng Hunters ROTC. At nung siya ay madakip na, dumating na si Colonel Daza naman. And he was very effective. Yan naman ang picture niya sa PMA. Palayaw niya yung tabo. Tabo ang sa kanya. And these are the four guys. Si Colonel Frisco San Juan, pag susunod na linggo ang bisita natin dito ay si Congressman Popoy
naging congressman, governor, no, vice governor. Vice governor, and now Yusek. Bilis naman. Yun. And now Yusek Popoy San Juan, no? Siya yung magkikwento ng buhay ng tatay niya at kung papaano siya napasali sa Hunters ROTC. Hindi siya kasama originally Nauna pa si Colonel De Ocampo. So, tuloy natin, no? So, yung nakabuo na sila, nandyan na yung mga tao. Then what happened? Naghanap sila ng armas, di ba? Armas. Tapos noon, naisip nila na hindi tayo mabubuhay dito kung di natin nalalaman anong sitwasyon sa Manila. Yes. Okay. Kaya na-assign ng tatay ko na maging first intelligence officer ng Hunters ni Terry Adiboso. Ngayon, dahil siya yung intelligence officer ng Hunters, siya yung tinuro nung isang nag-aplikante dun sa Hunters ROTC na hindi tinanggap. Na kasi tatay ko yung yung parang siya yung one of the people na would accept the an Siya yung applicant. screening, taga-screen. Parang screening, pero hindi tinanggap. Ngayon, nalaman niya na yung taong yun ang nagsumbong sa mga Hapon para madakip yung tatay ko. Yung tatay ko siguro once a week lang pumupunta sa Manila kasi meron na siyang mga tao doon. Pero natsyempohan nga na nagpunta siya sa Carriedo, sa isang cafe doon na meron siyang kausap. Tapos natitikan niya na ang daming Hapon bigla. Kaya imbis na tatakbo siya, alam niya, sumuko na lang siya. Okay. Kaya siya nakulong. So yun, yung picture na yun kanina, yung naging POW siya. Yes. Oo. So, yung unang kulong niya, yung sa airport studio, nasa Quiapo. Doon kaagad na water torture siya, tapos yung bakawan, yung hinahakot. Ayun, ipakita po Ayun natin yung pinapakita kanina. Sa ating CA, Meron, yan, yung kasunod niyan, nandyan yung tinotorture siya. Ipakita po natin. Ayan, may yung kasunod yata niyan. Ayan. So, yun yung mga tortures. Sa kwento po niya, gaano katindi at paano katindi yung torture methods na ginawa sa kanya. Yan. Dahil dumaan siya sa PMA na na niya, meron na siyang karanasan. Kaya pag pinapalo siya, umaaray siya, pero hindi naman talaga aray. Arte lang 'yon. Role-playing. Role-playing. Kaya akala ng mga Hapon nahihirapan siya, pero kaya naman niya yun, natanggap naman niya yun Okay. Ngayon, itong mga water torture. Yan, yung water torture. Ibalik natin sa water torture. Yan. Yung unang araw pa lang niya, winoter torture kaagad siya. Kaya hindi niya nakaya, kaya nahimatay na lang siya. So, yung Hapon talaga, kalbo, Parang mga kamag-anak ni Yamashita. Ayan, ganyan. Kaya, ayun, yung bakawan, yun ang tinatatalo sa kanya habang nilulunod siya. Pero, matigas na uri ng kahoy yan, Sir Ingles. Oo, totoo yun. Yung bakawan. Makakapal pa yan Oo. Diba? Oo. Ayan, so sa kwento niya, gaano katagal ang bawat session ng torture? Siguro 2 to 3 hours. A day? Kung hindi lang yung siguro in one day, yung first day niya, 3 times. Hanggang yung first nung nahimatay siya, tapos yung when he got his consciousness back, banat na naman kagad. Okay. At saka to the point na yung binibigay sa kanyang pagkain na na isang bowl of rice, hindi na niya makain. Parang parang wala na siya. Yun, so we welcome Major General Marlu Salazar, sir, ang inyong pagbati po. Magandang gabi ka Emil, si Jerry Samudio at saka si Dave. Thank you very much for being here. At ipagpatuloy mo yung explanation kasi gusto ko ring matanong
na at masabi sa mga tao na itong kwentuhan nito, hindi lang ito sa buhay ng mga magulang nila o sa mga dating mga membro ng Hunters ROTC. Kung hindi, gusto nating ipakita dito yung pagmamahal ng mga bata na kaya nilang ibuhis ang buhay nila at yung karangyaan at saka yung enjoyment sa buhay para lang sa inang bayan. Na normally, yung edad na yan, dapat nag-enjoy sila, naglalaro Mga lang. bata pa, 18 years old 17, pa. 18. At saka ang kagandahan dyan, yung father ko is a very highly principled person. Okay. Aside from that, he knows the reason why he's fighting. Okay. No? Kaya yung mga Hapon na were torturing him, kept on asking, gerilla ka, ganun. Kasi yun yung klaro kasi yung goal ng mga bata noon para sa bayan, Oo. hindi para sa sarili. At ang isa pang hindi nasabi natin, na gusto nilang, alam nilang nahihirapan na nung trupa natin sa Bataan, the regular forces, at nag-organize sina Terry Adiboso, yung father mo at iba, na mag-open sana ng isang front para mais up ang sa Bataan. Yun nga lang, nung umakyat sila, bumigay na yung sa Bataan. Yun. Pagpapatuloy po natin yan ang ating mga questions, mga follow-ups, ganun din ang mga reactions sa pagbabalik po natin. Sa oras na 7:25 ng gabi, magbabalik po ang programang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran, Pilipinas, showbiz yun eh. Anyway, at siyempre si Mr. Dave Ingles. Ayan, at sa pagbabalik at pagpapatuloy po natin, nakikinig at nanonood po si Attorney Roel Galandines. Maraming salamat po. Si Mr. Rolando Paculaba, ang National President ng Maharlikans Tiger of Asia. Yan. Sana naman i-like, i-heart at i-share ninyo po. DWIZ 882. Yan. DWIZ 882. Buksan nyo lang po sa Facebook. Pero meron din tayo siyempre sa ating radio, sa ating TV, at sa lahat po ng social media platforms. Ayan, habang tinitingnan ko po ito, Sir Ingles, ang ganda po ng pagkaka-artwork at I'm sure maganda rin ang laman nito, Memoirs of Pain. Ayan. Ano po ang mga insights na ibinahagi sa inyo nung ito ay kinuwento sa inyo ng inyong airpot? Yung unang ano ko dyan, Opo. I was the first one who edited it. Mhm. But yung kasi high school ako noon, Opo. ang focus ko is more on the grammatical ano lang. Okay. But not on the story. Story itself. Opo. Wala yung content. Mm. Kaya when I realized it, Mm. siguro mga 10 to 15 years after, na nakita ko na may kahulugan pala yung nangyari sa tatay ko. Yes. Ang kagandahan dyan, bata pa siya, but he never Give up. gave On that up goal. to the difficulty Mhm. that the Japanese inflicted on him. Mhm. Ang ano niya, kasi sa tingin ko, una, when he was still kung sumali siya sa PMA, Yes po. alam na niya yung kanyang paglalaban. Yun yung kanyang may priority na siya na bakit ako sumali? Opo. Kasi lalaban tayo sa Yes. sa Hapon. Mhm. Kaya magpapalakas ako dun sa hazing o yung terror, ang tawag doon, yung Training. sa training yon nung Regardless, PMA, regardless of the pain. Regardless kung anong ano. Kasi kailangan talaga yan eh. Mhm. Tapos yung number 2, yung pananampalataya niya sa Diyos. Mhm. Kasi sabi niya, Lord, pag hindi ko na kaya, kayo na bahala. Yun, Yun yung kanyang naalala ko po sa aking college life. Kasi po sa philosophy class po ang aking tinapos. Napakalakas po ng training sa amin sa philosophy at sa humanities, sa arts. Ang isa pong naalala ko, yung art is an imitation of life or a reflection of life. Pero ito, parang kabaligtaran. Kasi
imbes na imitation of life, ito'y reflection ng pagpapakasakit o ng sacrifices, and yet siguro merong something behind that sa kanilang paghihirap na sinare sa inyo, sir. Yung kagandahan dyan, in pain, Apo. you will realize your victory. Yeah. May acceptance ka na gadaan ka talaga sa ganyang kahirapan para ma-atim mo yung yung success mo. Kaya Success is so sweet when there is hardship. Totoo yan. Kasi nga, gagaya ng mga sa ating buhay, angat lang tayo kung maghihirap tayo, di ba? Yes. Hindi lahat yan dadating. Opo. Kaya naalala ko tuloy itong libro na ito, yung nasabi mo kanina na Buboy, yung sa The Great Trade, si Cesar Montano. Yung nangyari sa Cabo Cabanatuan, at itong nangyari sa father ni Dave, si Colonel Ingles, mas malaki yung mas malaki yung raid sa mga ginawa ng Hunters plus yung 11th Airborne doon sa Los Baños. Mas maraming mga prisoner, internis na nasagip as compared sa 400 lang doon sa Cabo. Yeah. Yun nga lang, na-dramatize yun. And then, ito yung sinasabi dito rin sa father ni Dave, si Colonel Ingles, na i-correct natin yung history. Yes. Dahil nung dumating yung mga airborne forces, Opo. na secure na ng Hunters ROTC at ang kalaban tumakbo na. And that is why the raid was so successful. Even when I was in Fort Benning, nag-schooling kami, pinapakita that the most successful airborne raid was in the Philippines. Habang nagkukwentuhan tayo, pelikula ang dating. Pero sabi ni Ma'am Netan, true to life ang kinukwento ni Mr. Ingles at nag-i-enjoy siya para daw buhay na pelikula. So, kayo po, habang nagkukwento ang inyong tatay, how colorful po yung imagination ninyo at how real na parang naamoy nyo? Ganun po ba? Alam mo, my father rarely shared to me his war experience. I only realized nga yung during his wake na yung kanyang ginawa niya sa gera. Oo. Kaya through yung sinakwento nila ni Colonel San Juan, Aldiboso, doon ko lang nalaman na may bayani pala ang tatay ko. Kasi nga, sa pool pa lang, tahimik na siya, very humble. At saka hindi siya nagyayabang. Na, kunyari, kwento niya na ilan yung napatay niya. He never said that. Yung yung kuko niya na napatay nga because of the torture. Sabi niya, naipit yan during may bagyo. Kaya naipit yun, kaya nagkaroon ako ng ganyan. He never talk about his war experience. Kaya balikan natin yung Kimpitay, yun yung parang SS ng Germany, yung Kimpitay sa Hapon. Yung sa yung mga Hapon, grabe yan. Kasi pinag-aralan nila how to torture you Opo. Una, bakawan muna ang tinamtina siya, tapos water cure, tapos dumaan siya sa electrocution, tapos starvation, tapos yung nakahang sila, suspended, Yes. matagal. Tapos noon meron pang yung sa likod, yung nandito. Because of that, his experience sa PMA, Yes, yung po. inehasing siya, nung tinetraining sila, tawag dito ron. Tinetraining sila ng mga Bawal upper yung class hazing sa nila. batas. He was able to survive through it. Kasi nga, akala natin, nung bata tayo, pinahihirapan Kaya tayo. tama talaga yun. Kailangan, Pinahihirapan tayo para lang mahirapan tayo. We didn't realize na
may meaning pala yun. Yeah. So nabanggit po ninyo, nasa Intel ang airpot nyo. Oo. So kung nag-i-imagine kayo habang nagkukwento siya, ito ba'y parang James Bond? Kasi itong tanong ni Jenny Chu, sabi niya, sana po gawin yung pelikula parang James Bond ng Pilipinas. Hindi naman. Yung James Bond, maraming ano yan eh. Maraming theatrical ano yan eh. Pero ang tatay ko, simple lang. He just closed his mouth. Tapos, he never squealed on his, kasi yun lang plaging pinaano sa kanya ng mga Hapon eh. Sino to? Wala, hindi ko kilala yan. Tapos ngayon, yung nagturo sa kanya na Pilipino, nandun din. Sinasabi ng Pilipino, kilala mo yan. Pero sabi ng tatay ko, hindi, bigay mo sa akin yung apelyido. Pero hindi mo bigay yung apelyido. To the point na ng mga Hapon, hindi na naniniwala dun sa dun sa Pilipino nagturo sa kanya. Kaya sabi niya, pag bumigay ako rito, maniniwala sila, lalo ako maano. So, Kaya maraming inosenteng buhay na madadamay. ngayon, yun. Kasi nga, yung he is a top senior official of Hunters. He knows a lot of things. Pero did you ever realize, Mr. Ingles, na dahil sa kanyang pagiging tight-lipped, ang daming nailigtas niyang buhay. Sa pagbabalik po natin, sa oras na 7:45 ng gabi, magbabalik po ang programang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran, Pilipinas, Up Pilipinas, makalipas ang ilang paalala. Up Pilipinas. Usapang Pangkapayapaan. Usapang Pangkaunlaran. At syempre, naku, pabatiin po natin ang ating bagong upong general. Ayan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po si General Calonzo. At lalong umiinit ang ating talakayan, ang ating usapan. Muntik ko na makalimutan. Sir Dave, gusto ko lamang itanong sa inyo, sa palagay nyo, ano yung pinakamahirap na pinagdaanan ni Papa nyo sa kanyang Torture. yung kanyang torture na dinaanan sa kamay ng mga Hapon nung panahon na yon? Alam mo, I think about six different tortures ang dumaan siya, no? Yung water torture, electrocution, yung hanging by the yung sa thumb, sa likod, tapos yung bakawan, tapos starvation, tapos yun, nakakaano lang na naalpasan niya yon kasi nawawalan siya ng malay. Yes. Pero ang pinakamatindi sa kanya, yung paglalagay ng mga kawayan sa bawat daliri niya ng mga Hapon, tapos nun, tatanggalin pa yung kuko niya ng Kasi kaya siya takot na takot doon dahil una, yung sakit nun, hindi lang overnight eh. Kung hindi, months. Kasi permanent na sugat yon. Number 2, dire-diretso mawawala yung dugo niya. Yes po. Kaya pag ganun, manghihina siya at eventually baka mamatay siya. So yun ang pinakamatindi sa kanya. And yet, kahit na ganyang kasakit, hindi siya nag-squill. Hindi siya nag-squeal. At dahil po, hindi siya nag-squill at tight-lip siya, ang tanong ko kanina, ang dami niyang na-save na buhay. Did you ever realize na ganyang katindi ang naging sacrifice po niya? Kasi nga, he has to show his consistency na hindi niya alam ang Hunters ROTC. Oras na magbigay siya ng pangalan, makokonect na yan ng mga Hapon, tapos ngayon, dadami-dami pa yung question, di ba? Na kaya pinapakita niya na wala siyang alam sa Hunters. At saka, ang connection lang yan siya, errand boy lang siya ni Adiboso at saka ni Mike Ver noon. Kaya utusan lang siya. Yes. Kaya, at saka siya yung pinakabata eh. Among the three, siya yung pinakabata at saka yung itsura niya mukhang bata. Kaya medyo inosente pa talaga siya. Oras na magsabi siya niya na eto, kilala ko, ayun, magko-connect na lahat yan, babalik na naman. Yeah, ano kaya ang tumulong sa kanya para malagpasan niya lahat ang mga torture na yan? Anong sa palagay mong nasa loob niya? At Yung una, nasabi ko yata kanina na he's a very religious person. Kaya sabi niya,
nasa 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 tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Basta ako nag-training ako sa PMA, magpalakas ganon at saka lumaban ako. Ginawa ko lahat ng makakaya ko. Kung hindi ko na kaya, bibigay ko na sa Diyos yung yung lakas ko. Kaya ganon sa tingin ko. Meron pang, sa tingin ko, meron pang isang nag-uudyok sa kanya upang malagpasan niya lahat yan at magampanan niya yung kanyang role bilang isang intelligence officer, yung kanyang Patriotism. yeah, spirit of patriotism sa kanyang katawan. No? Yun ang talagang priority niya na pagmamahal sa sa bayan. Oras na magsumbong siya dun sa mga kasamahan niya, hindi na niya ginagampanan yung kanyang kamahalan sa bayan, di ba? Kaya sa tingin ko, yung consistency niya na he has limited knowledge at saka yung medyo hindi niya alam yung mga nangyayari, that saved him. At saka yung kanyang exaggeration, yung isang beses, nung yung Pugadlawin, yung first ambush nila sa mga Hapon, sabi niya ganun, I killed 1,000. Parang Japanese. Kasi ang kulit-kulit ng mga Hapon ilan ba napatay mo? I killed 1,000. Pero in effect, ang sinabi niya ron, para lang matigil yung magtatanong ng mga Hapon, ginanunan niya. Pero ang tatong nangyari doon, he was out of he was there yung sa ambush, pero yung mga other standard operations of the hunters, lagi siya nasa bayan. Kaya hindi niya alam yung ginagawa ng plano ng hunters. Kaya siya yung liaison din with the community. Yun. So, kumbaga, parang mind game na lang ginawa niya. Para lang matahimik lang itong mga makulit na nagtatanong, in-exaggerate na niya. Oo, kasi nga, 1 year siya ginugulpi. Saan makakaano nun? Siguro after 4 months o 6 months, kaya na yung yung pain di ba? Kaya siguro okay lang yan. Pero ang lang niya is consistency na he has limited knowledge at saka nag-exaggerate siya ng mga storya niya. Kaya yung mga Hapon din siguro, wala na tayong magagawa dito. Lahat na ng torture ginawa na natin, di pa rin nagsasalita. Kaya, ayun, siguro they gave it up. Pero Mr. Ingles, after all those horror stories na narinig nyo sa airpat nyo, ano po ang naging kanyang role sa inyong buhay bilang isang ama? After all those years na pinagdaanan niya, after all those difficulties, those tortures, unang-una ilang kayong magkakapatid? Siyam. Wow, sipag. Pero paano po siya bilang isang ama? He's a disciplinarian person. Siyempre, military background. Pero highly religious yan. Yes. Kaya nga, laging nagsisimba yan. At saka ang tawag sa kanya ng mga hunters, si Obispo. Kasi nung unang ni-rescue sila sa New Bilibid Prison, siya ay nagli-lead nung mga nakaligpas na preso. Dumadawin sila sa isang field, open na open. Biglang tumigil. Nagrereklamo si Adiboso sa likod. Ano ba't tumigil tayo? Nandyan yung mga aeroplano. Sabi nga nung isa, Sir, si Colonel Ingles, lumuhod, nagdadasal. Bakit? 3 o'clock na nun. Yung 3 o'clock, Yung 3 o'clock habit. Habit ngayon. Ganun siya Pero, that's why he was also became the Inspector General. Highly, disciplinarian. Yun. Kaya, hindi ako maano sa daddy ko na kasi sabi ko, his afterthought na lang na magiging model ko siya. Yun. Kasi I grew up na masyadong ma-discipline. Sabi ko, ba't ganito ang tatay ko? Masyadong Pero meron pala may reason pala yung ganon. Yun. Kasi para sa kabutihan din ng anak mo yun Para, Ayun. So, patapos na ang ating oras. Siguro, anyway, may next week pa tayo. Sir Rene,
General Rene Calongso, sir, ang inyong pong mensahe after all nang narinig nyo ngayon, ang Yes, inyong mensahe para sa ating advocacy ng ROTC. Yes, bago ko sabihin yung aking final words ngayong gabi, ay gusto ko munang batiin ang nanay ng aking mga anak na magse-celebrate ng birthday. Happy birthday! Sa Friday. Happy birthday, Ma'am Juliet. And sa mga members ng BBR Riders, magandang gabi sa inyong lahat. Tungkol dito sa ating mga pinag-uusapan, kung ating i-analyze, napakalaking bagay talaga na naidudulot ng military training sa younger age. Na-experience yan ng tatay ni Sir Dave. At saka kung sakali magkakaroon pa tayo ng ganyang pangyayari sa inaharap, kakailanganin natin talaga ang good military training at our youth. So muli, magandang gabi sa inyo lahat at maraming salamat po. Salamat po, General Calongso, sir. Kayo naman, Mr. Ingles, ang inyo pong short message para sa ating mga viewers and listeners. Ang the gist of my father's worthy experience is his military background. Opo. Kung di siya dumaan sa ROTC niya nung college o kaya nung PMA niya, hindi siya lalaban at saka hindi niya makikita yung value ng patriotism to the country. Kaya yung basic training ang kailangan talaga to have a perfect direction for your life. Kasi kung hindi tayo magkakaroon ng foundation ng background, hindi rin natin makikita yung relevance ng gagawin natin. So dapat magkaroon tayo ng clear understanding of why we are doing these things and for good of the country. Yun, maraming salamat po. At syempre, maraming salamat din sa mga nakinig at nanood sa atin ngayong gabi. Sana po i-like, i-heart at i-share ninyo itong ating programa para mas marami pa ang makaalam sa kapayapaan at kaunlaran at malaman din nila kung ano po ang 5 dekadang kasinungalingan ng mga CPP, NPA, NDF. Maraming salamat din po sa ating President CEO na si Dean Edgard Cabangon, ang ating mga behind the cameras. Maraming salamat po sa inyo na naka-duty ngayong gabi. Simula ay si Ma'am Hias Pantaleon. Magandang gabi po, Ma'am Hias. Salamat po. At hanggang ngayon ay, kahit pagod, nandiyan pa rin. On duties din, Tech Engineer si Aldrin Cruz, Gildian Reyes, Jem Barbon, ang ating Broadcast IT na si JV Dominguez, ang ating writer na si Laika Cuevas. Ayan, nagja-jogging pa rin si Ma'am Hias. Buhay na buhay. Ating CA na si Jacqueline Jose Santos. Ayan. At marami, idol pala niya si Jacqueline Jose. Yan. Okay, maraming salamat po. Sana po i-like, i-heart, i-share ninyo itong ating programa. Hanggang sa susunod po na edisyon ng ating Up Pilipinas. Bukas po yan. At syempre, ako naman po, ang palagi kong sinasabi pag ako'y nagpapaalam, mahalin natin ang Pilipinas. Walang ibang magmamahal kundi tayong mga Pilipino. Ako po si Emil Carrion.